So ito yung sunod, mga kababayan. Nako po, halaka, patay ka diha. So ito yung sunod, mga kababayan. Dito tayo kay Madriaga. Ngayon sasabihin nila, nako Kent, ano ba yan kay Madriaga? Ito na, mga kababayan. Para sa akin, mga kababayan, ito na yung kinakatakutan ni Sara. Diba? Ito na yung kinakatakutan ni Sara, mga kababayan, kapag si Madriaga lalabas. Bakit? Parinig ko sa inyo ha, pakita ko sa inyo. Ibig sabihin, Kuya Kent, hindi naman kahalagahan ang trial ngayon kasi meron pa sa Senate trial. At sa Senate trial ang pinahalagahan talaga. Sabi ni Edna Pinolyar. Ayan. Yun nga. Kaya nga minadali nila. Mga kababayan, kahit sabihin natin hindi mahalaga ang trial sa Congress, pero mga kababayan, kahit i-impeach si Sara sa Senate, kung hindi siya na-impeach sa Congress, hindi pa rin siya ma-impeach. Kailangan ma-impeach siya sa Congress, ma-impeach siya sa Senate, tapos ang political career niya. Kung hindi siya ma-impeach sa Senate o sa Congress, tapos na-impeach siya sa Senate, di wala rin. So pareho ang dalawang legislative yan, branch, pareho yan na mahalaga. Pareho yung mahalaga, yung dalawang legislative branch na yan. Kailangan ma-impeach siya sa Congress, ma-impeach siya sa Senate, tapos ang political career. Kasi kung sa Congress hindi siya ma-impeach, sa Senate siya na-impeach, wala rin nangyayari. Patuloy pa rin siya. Yeah? Lahat ng ahensya na yan, lahat ng legislative na yan ay dapat pahalagahan. Diba? So ngayon mga kababayan, eto na yung kay Madriaga. Kahit pa mag-resign si Sara, mga kababayan, tuloy si Madriaga. Ngayon mga kababayan, alam nyo ba na si Ramil Madriaga ay merong 2 senador at 4 na congressman ang nanginginig ngayon. Nako, mga kababayan. 2 senador, 4 na congressman ang nanginginig ngayon. Bakit? Lalo na yan, mga kababayan, na tuloy-tuloy na at medyo napadali ng 1 linggo. Dapat magtagal pa ng 1 linggo yan yung impeachment ni Sara. Pero natapos. Di ba? Natapos bigla. Kaya na-continue na agad. Ilang araw na lang yan. March 25, tuloy. Tapos April, tapos na. Pasa na sa Senate. So medyo napadali bigla. Hindi ko nga alam kung April, aabot pa ng April, baka katapusan ng March, tapos na yan sa Congress. Senate na agad yan, hindi na aabot April. Baka yung April sa Senate na yan, hindi na sa Congress. So ngayon mga kababayan, dahil dito sa biglang pagkabilis, biglang pagka-ura-urada, di ba? Sabi ni Ma'am Arlene Orleans, Kent, basahin mo yung, comment sa'yo. Ano bang comment sa akin, Ma'am? Sabi ni Tatsuki, hayaan mo siya ma'am, negative daw ang survey ng amo mo. Alam niyo sa totoo lang, isa lang naman ang masasabi ko. Ma-negative man yan or ma-positive, yumaman ka ba? Yung survey na yan, about kay Sara at kay PBBM, walang kwenta yan. Aanhin mo yung survey. Pareho lang yan sa, pag nakauwi ba si Digong, yayaman ka? Hindi talaga ako maniniwala sa survey, Diyos ko naman. Mag-survey kayo sa lahat ng botante. 60 million ang botante. Yan yung surveyhin ninyo. Pero kung 1,000 lang ang kakausapin, tas puro DDS, walang kwenta yan. Diba? Bakit? Sa survey ba nung tumaas ang rating si Sara, yumaman ka? Sa survey ba na tumaas ang rating si Sara, nagkaroon ka ng nagkaroon ka ng magandang bahay, mansion, sasakyan? Nagkaroon ka ng 1 million sa bangko, di ba wala? Yun lang. Tapos pipilitin nyo pa kaming maniwala sa survey. Bahala kay paniwalaan. Ba't kayo nandadamay? Mag-survey ka sa Cebu. Bakit ako pupunta ng Cebu? Magastos pa ako. Tapos pag nag-survey ako, anong nangyari? Nagbago buhay ko? Gagastos pa ako pamasahe. Tang inang yan. Ito mga kababayan, ito yung abangan ninyo, hindi yung survey. Tatsuki.
Ito yung abangan mo. Yung 2 senador at 4 na kongresista ngayon, nanginginig na. Sa Bisaya, ang tawag, nagkagot na sa ngipon. Nanginginig na, kinagat na, nagkaroon na ng sugat yung ilalim ng gilagid. Bakit? Binao na yung pangil. Bakit? Dahil dito, paglabas si Madriaga, malaman natin kung sino yung 2 senador na binigyan ng pera mula sa droga at sa pogo at 4 na kongresman na hinatira ni Madriaga. Pakinggan mo ito. Los di mo tatske. Mga bogo, manggod-mugod. Hinahatiran daw niya ng pera mula sa pogo at drug operations. Ayan na. May eksklusibong umaarangkadang balita si Maan Macapagal. Ayan na. Yan ang abangan mo. Ilang araw matapos may sa publiko ang sinumpang salaysay ng umano'y self-confessed Batman ni Vice President Sara Duterte na si Ramil Madriaga. Isinimite na ito sa Office of the Ombudsman para maimbestigahan. Ayon sa kanyang abogado na si Attorney Raymond Palad, ito ang pagbabatayan ng anumang administratibo o kriminal na Ayan. kasong maaaring isampa sa mga personalidad. Nako, narinig ninyo 2 senador. 4 na kongresman. Nako, balita ko pa yung isang senador niyan. Oo, pag yumuko, patay. Yung isang senador niyan, pag yumuko, patay. Dala-dala niya ang sariling kapahamakan. Pag yumuko, patay. Nako, mga kababayan. Tapos yung isang senador. Diyan ko nalaman-laman na kailangan magpatato. Bakit? Nabubura na ang kilay. Hala, Diyos niyo Marimar. Yung isang senador, kailangan magpatato. Bakit? Nabubura ang kilay. Yung isa, dala-dala ang kapahamakan. Huwag yumuko. Bakit? Tusok ang dibdib. Inilahad ni Madriaga sa kanyang salaysay. Nagpayo na kailangan i-file yan sa ombudsman kasi affidavit lang yan Pag hindi mo i-file yan sa proper government agency, parang ang lilitaw niya na naninira ka lang. So, we advise him na dapat dali natin sa authority yan, i-file natin para sila magko-conduct ng nararapat na investigation or fact-finding para ma-expound pa or malaman nila, ma-verify nila mismo sa kanya yung lalim at katotohanan ng mga kwento niya. Hala. Yan ang purpose niyan. Pero kasabay niyan, ang paglutang ng tanong ng publiko sa paglabas ni Madriaga. Ano ang kanyang motibo? Bakit ngayon lang? At may kaso... Ayan, mga kababayan, bakit ngayon lang daw? At may kaso. Kasi nga, mga kababayan, nako, kinakabahan na itong 4 na kongresista. Bali-balita ko. Siguro yung kongresistang hinatira ni Ramil Madriaga ng pera mula sa droga at sa pogo, yan yung mga kongresistang lumalaban dyan sa impeachment ni Sara. Bakit? Sila lang naman yung malakas bumira Siyempre, kung hindi ka naabutan ng pera mula sa droga at sa pogo, malamang hindi ka mananahimik. Kasi mga kababayan, malalaman nyo yan sa cellphone ni Madriaga. Malalaman nyo yan sa cellphone ni Madriaga kung sino yung 4 na kongresman, 2 senador. Naku. Kung sino yung kongresman na ayaw pumirmang ma-impeach si Sara, edi yun na yun. Di ba? Bakit? Kung ikaw naabutan ka, papayag ka ba? Based sa salaysay ni Ramil Madriaga sa kanyang affidavit, 4 na kongresista, hinatiran niya ng pera mula sa droga at sa pogo. At 2 senador. So, ngayon mga kababayan, once na lumabas yan sa affidavit ni Madriaga, hindi maiwasan ng taong bayan na mag-isip, siguro, yung kakampi ni Sara, yun na yun. Di ba? Bakit mo naman kakampihan kung hindi ka naabutan? Di ba? Kaabang-abang nga. Sino ba yung senador na hindi pipirma para ma-impeach si Sara? Edi yun na yun. Sino ba yung kongresista na hindi pipirma para ma-impeach si Sara? Edi yun na yun. Bakit? Nako, mga kababayan. Continue.
kulong, kaya't questionable para naman sa iba ang kanyang kredibilidad at integridad. Naisa na naming kapanayamin si Ramil Madriaga sa loob ng piitan pero sabi ng kanyang abogado, bawal na bawal ang magpasok ng camera o cellphone sa loob ng BJMP. Kaya ang ginawa namin, nag-email na lang muna kami sa kanyang abogado ng ilang tanong para kay Madriaga. At umaasa kaming sasagutin niya sa kanyang sulat kamay na pinaunlakan naman ni Madriaga. Unang Nako. idiniin ni Ramil Madriaga, hindi siya kriminal o ex-convict. Hala. Hindi rin siya kidnapper. Wala raw siyang final conviction saan mang korte sa mga kasong kinaharap niya. Hala. Sabi ni Madriaga, isa siyang professional security provider, naging protection agent ng PNP, at nagsilbing tagapayo o political consultant ni MC. Hala. Ang kanyang codename para kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. O MC daw code name. Para kay Digong MC ang tawag ni Madriaga. Kay Digong MC. Halaga. Diyos ko mga kababayan. Palagay ko isa dito forthwith. Ha? Anong sabi? Bakit pinatanggal bago pinausad? Obvious ba? Nako, mga kababayan. Continue. Pero gaano nga ba siya kalapit sa pamilya Duterte? Aniya, kaibigang matalik siya ng dating Pangulo at pinaalalayan sa kanyang anak na si VP Sara at inutusang i-profile ang lahat ng mga taong nakapaligid sa bise. Ayon kay Madriaga, para sa kanya, malaki nang ipinag-iba ngayon ng Vice Presidente na dati niyang pinaglingkuran. Hala! Lagi siyang pinagtiwalaan ng dating Pangulo sa mga aniyay sekretong operasyon sa Luzon at Diba? Pinagkatiwalaan daw siya ni Digong sa sikritong sa Luzon. Wait lang po mga kababayan. Uy, ano yun? Ano po yun, kuya? Uy, deliver daw. Uy! Ayan. Wait lang po mga kababayan. May deliver po parcel yata gabi na. Ayan. So, yun po mga kababayan ang katanungan ngayon. Maraming lalabas mga kababayan. Kaya nga sa totoo lang, delikado ang buhay ni Madriaga talaga. Delikado ang buhay ni Madriaga. Kasi bakit? Dito pa nga lang kay Sara, delikado na eh. Paano pa yung 2 senador at 4 na congressman? Hindi natin alam kung congressman ba lahat yan, baka may congresswoman. Diba? Nako, mga kababayan. Sa totoo lang, ito ang sinabi ko nga Sinabi ko nga mga kababayan. Ito kasi si Digong noon, nung nasa power pa itong si Digong, na ang akala ni Digong, siya na yung makapangyarihan, na ang akala niya hindi siya mababa bilang presidente, na ang akala mo siya na yung nagmamay-ari ng Pilipinas. Tandaan ninyo, mga kababayan, na itong mga pinahirapan ni Digong noon, nung panahong presidente siya, unang-una si Laila de Lima nakalaya. Si Laila de Lima nakalaya, imposibleng hindi maghigantiyan. Pero pag kahit maghigantiyan, nasa tamang proseso. Hindi naman si de Lima, bakit may record ba si de Limang pumatay? Wala naman. So, syempre, maghihiganti yan. Pangalawa, kung paano babuyin ni Digong itong si Chil Jokno, dito pa itong mga NPA na tinatawag niyang NPA, itong Kabataan Party List, Akbayan, Makabayan Black, Gabriela, yan lahat. Kinakalaban ni Digong yan noon. Ang problema mga kababayan, si Digong hindi na presidente at nakulong pa. Ngayon, kung ito, bigyan ko kayo ng example. Mga kababayan, bigyan ko kayo ng example. Alam nyo ba nung panahong si Digong ang presidente, hindi nag-uusap si Sara at si Digong? Si Digong at si Sara, noong panahong 2016 hanggang 2022, hindi nag-uusap yang mag-ama na yan. Hindi sila magkasundo, mga magkakapatid. Nagkasundo lang sila nung naalala ninyo 2024 na si Digong ay inaresto ng ICC at ng Interpol. Doon lang sila nagkaroon ng time na mag-unite.
Pero mga kababayan, hindi po talaga sila magkasundo. So ngayon mga kababayan, kung darating man ang panahon na yung mga kalaban ni Digong sa politika, kasi kung naalala ninyo mga kababayan, noong panahon na yun, kapag hindi ka kaalyado ni Digong, nasa tukhang list ka. Kahit pa congressman ka, senador ka, ang gagawin ni Digong doon, kukuha siya ng pinsan ni Marojas, pinsan ni Drilon. Ipapatawag niya yan, akusahan niya na drug lord. Para kapag ka naipit, sasabihin niya, ituro mo si pinsan mo drug lord. Ituro mo yung pinsan mo drug lord para may karapatan tayong ikulong. Hindi man niya pwedeng itumba yun eh. Bakit? Ba't niya ipapatumba? Siyempre, si Marojas, si Drilon, isa yan sa ipinapaturo sana ni Jid Mabilog na drug lord. Pinsan kasi ni Jid Mabilog si Franklin Drilon. Na kung saan mga kababayan, pinilit na pauwiin. Kaya nga tumakas si Jid Mabilog, mayor yan ng Iloilo. Tumakas, pumunta ng Japan, nag-file ng asylum, doon nagtago. Kasi kung uuwi siya sa Pilipinas, either ipapatay siya or ikulong siya at idiin niya ang pinsan niyang si Franklin Drilon, pati si Marojas na drug lord, para may rason na ikulong. Kasi mga kababayan, sabi nga sa Quadcom, sino ba yung nagtanong nun sa Quadcom na sa administrasyon ni Digong, kung hindi ka kaalyado, nasa drug watch list ka eh. Diba? Yan kasi ang ginawa ni Digong. Kaya mga kababayan, itong mga kinalaban ni Digong noon, maghihiganti yan ngayon. Bakit mga kababayan? Hindi lahat ng kalaban ni Digong ay napatumba niya. Yung iba, buhay na buhay at nakalaya pa. Tapos ngayon mga kababayan, paano yan sanggain? Paano yan harapin ni Sara kung noong panahong presidente ang tatay niya, si Bongo lang naman ang laging kasama kasi silang mga anak hindi magkakasundo? Hindi naman sila good terms si Digong noon, nung panahon ng presidente si Digong. Hindi sila good terms. Kaya nga galit na galit si Basti kasi gusto nilang kausapin yung tatay nila pero kailangan dumaan kay Bongo. Sige nga. So, ibig sabihin, lahat ng sinasabi ko totoo, dugtong-dugtong nyo. Bakit si Sara nagpasalamat kay PBBM nung nakulong si Digong? Kasi kung hindi daw dahil sa pinakulong ni PBBM si Digong, hindi sila maging good terms. Hindi sila magkaroon ng bonding father and daughter, daughter and father, bonding. Doon sa dahig. Diba, nag-thank you siya? Salamat PBBM, kung hindi dahil sa iyo, pinakulong mo yung tatay ko, hindi kami magkasundo ng tatay ko. Kasi nga, ang tagal nila hindi magkasundo. Pangalawa, kung hindi totoo yung sinasabi ko na hindi sila magkasundo magkakapatid, bakit galit na galit si Baste? Na gusto nilang kausapin si Digong, hindi nila makakausap kasi kailangan dumaan kay Bongo. Bakit galit na galit si Baste kay Bongo? Diba? So ngayon, yung mga kalaban ni Digong, ang mga anak niya ang sumalo ngayon. Kaya si Sara kung maging presidente yan sa 2028, mga kababayan. Buti nga ngayon si PBBM kalaban niya, si DDS lang. Pag si Sara naging presidente, ang daming kalaban ni Sara. Maniwala kayo sa akin mga kababayan. Baka magulat nga tayo, magkamali pa, baka si Sara pa ang magdeklara ng martial law. Kung si Sara maging presidente sa 2028, baka si Sara pa ang magdeklara ng martial law, hindi si Marcos. Bakit? Sa dami ng kalaban ni Sara. Putang ina, mga kababayan, ako nagsabi sa inyo. Kung ngayon, kalaban ni Marcos, puro DDS lang. Pero pag si Sara naging presidente, kaliwa kanan ang rally niyan, lalabas lahat yan. Gabriela, Kabataan, Akbayan, yung rebuilding yan, dadami yan. Maniwala kayo sa akin mga kababayan. Dadami yan. Dadami ang kalaban ni Sara. Yung sabi-sabi ng mga DDS, tignan nyo si Marcos nangayayat na, stress na. Do you think si Sara hindi mangayayat sa problema yan? Putang ina, magugulat siya niyan. May sumabog dito, may sinunog dito, may binaril dito, may pinatay dito. Hindi naman po pwede na utusan niya mga military, utusan niya mga ganito. Bakit? Bakit niya utusan ang mga military? May mga sarili naman yan silang may mga sarili naman silang mandate. Maliban na lang kung constitutional crisis, pwede niyang utusan ang mga sundalo at ang mga sundalo, armed forces, may sarili yan silang mandate. Maliban na lang kung talagang hindi mo na kaya at hectic na talaga yung pangyayari, magdeklara ka na ng martial law. Ganun yan mga kababayan. Mangayaya talaga si Sara. Maniwala kayo sa akin mga kababayan. Kung manalo man si Sara, tuwang-tuwa ang mga DDS. Pero pag nanalo si Sara, tad-tad ng problema yan.
Ako na nagsabi sa inyo mga kababayan, wala pa kong sinabing pumalya. Pasalamat tayo ngayon na ang kalaban ni PBBM, DDS lang. Tapos, di ba sabi nila, si PBBM, tignan nyo, inoperahan, may cancer, nangayayat, kasi stress na stress, mastermind kasi. Hindi nila inisip na kapag si Sara naging presidente, mas matindi pa yan. Ang daming kukontra niyan. Maniwala kayo sa akin mga kababayan. Yung rally dito, rally doon. Putang ina. Sabi ko sa inyo mga kababayan, kung gaano kalala ang krimen ngayon. Ito hindi ko sinasabing walang krimen. May mga krimen na nangyayari. Hindi natin masabi mga kababayan na walang krimen. May mga nangyayaring krimen ngayon. Kung nakita nyo, may nagbarilan dahil sa away kalsada, may nagbarilan dahil away sa negosyo, di ba? May mga balita ngayon, may nasunog, may pinatay, may binaril, may hinostage, may tinapon, nilagay sa box, tinapon sa Bicol, di ba? May ganun-ganon. No? Hindi mawawala yan mga kababayan. Pero pagdating kay Sara, mas matindi pa dyan. Mas matindi pa mga kababayan. Malayo lang 2 taon pagka-presidente ni Sara magdeklara ng martial law yan. Maniwala kayo sa akin mga kababayan. Or di kaya revolutionary government ang gagawin yan. Or else, pag ipagpatuloy niya ang federalism, yayaman ang Mindanao kasi nandun siya Paano ang Visayas at Luzon? Kasi federalism kung ituloy niya ang batas ni Digong na federalismo, pero nasa mga congressman at senador yan kung papayag sila na baguhin ang konstitusyon. At instead of tawag dito Republican, baka gagawin niyang federalism. Depende na yan sa kanya kung nasa mga congressman na yan, nasa mga senador na yan. Kung aprobahan nila. Kasi tinangka na ni Digong yan noon, hindi umubra ang federalism. Pati ang parliamentary nga ngayon, tinangka din nila. Pati ang PI, no? Yung ginawa nilang Prime Minister si PBBM, hindi rin umubra. Kasi maraming kongresista at senador na hindi pumapayag, mga mambabatas. Pero sa pagdating kay Sara, kung ipapatupad niya ang federalism, wala rin yan. Kay Digong nga, ka-powerful ni Digong noon, hindi nga tumalab Kaya sabi ko sa inyo mga kababayan, delikado talagang makulong si Sara dito kay Madriaga. Kaya dapat si Madriaga ay talagang ingatan talaga mga kababayan. Kailangan ingatan si Madriaga, kailangan tuduhigpit at ilipat na talaga siya. Kasi bakit mga kababayan, the more kasi nalalabas ito, syempre pag ipatawag ito sa Senado, lalabas to si Madriaga, magsalita yan. Tapos ngayon, kukunin yung cellphone niya, ipa-forensic examine yon, doon lalabas lahat ng ebidensya. Pag yung cellphone pupuntahan. Actually, pag natanggap ni Ping Lacson yan, mas nauna pa si Ping Lacson mag-imbestiga dyan. Kaya sa totoo lang mga kababayan, marami talagang madadawit dyan. Dikit-dikit na yan, dugtong-dugtong na yan. Ako mga kababayan, kung ako ang tatanungin, mas naniniwala ako sa testamento ni Madriaga kaysa sa testamento ng 18 Marines. Itong 18 Marines, hindi mo maintindihan. Ang sabi, maleta, tapos naging paper bag, tapos naging envelope. Hindi mo maintindihan Tapos sa lugar ni ganito, tapos sa lugar ni ganyan. Hindi mo maintindihan kung ano yung totoong sinasabi kasi pa iba-ibang statement. Pero kay Madriaga, accurate Diba? Kay Madriaga talaga mga kababayan, accurate talaga. Mahirap. Nakakatakot. Binigyan mong pangarap ang mga DDS Kent. Bakit? Ano bang binigay kong pangarap sa kanila? Yung manalo si Sara? Wala ba problema kahit manalo si Sara? Ang problema lang dyan, kaya ba ni Sara? Yan ang tanong kaya ba ni Sara? Kung si PBBM nga ngayon, inindang at binitbit, ang problema ng bansa dahil sa iniwang kalat ng tatay ni Sara, paano pa si Sara? Diyos ko, pag tinanong mo nga lang kung walang script, hindi marunong sumagot Pag in-interview mo, ura-urada, ang isip nandoon sa taas Di ba? Alam mo yung tinatanong, anong reaction mo, BP? Di ba? Hindi mo maintindihan kung, BP Sara, nandyan ka ba? O katawan mo lang yan, yung kaluluwa mo nandun. Yan yung physically present, mentally absent. Yung gano'n. Magtinanong, BP Sara, anong reaction mo?
Eh kung nga ganun lang bigla. Di ba? Biruin nga. Diyos ko, pagkaharap ang media tapos walang script.